Kung katahimikan ang ninanais ng mga maliliit na bansa sa rehiyon ng Pasipiko, ay kabaligtaran naman ito sa ninanais ng China. Dahil mas pinipili nito na manggulo kaysa sa magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Kahit na nakaranggo na bilang isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ay tila hindi pa rin kontento ang China dito. Pagkos ay mas gusto pa nitong angkinin ang mga teritoryo ng mga bansang itinuring silang kaibigan at kasosyo pagdating sa negosyo. Isa sa pinakaambisyon ng China ay ang makontrol ang tinatawag na First Island Chain. Isa itong geopolitikal at estratehikong konsepto na tumutukoy sa arko ng mga isla na nagmumula sa Kuril Island sa Hilaga, nadadaan sa Japan, Taiwan, Pilipinas, pababa sa Borneo sa timog. Ang First Island Chain ay ginawa ng US statesman na si John Dulles noong 1951 sa kasagsagan ng Korean War. Ang layunin sa pagdisenyo nito ay higpitan ang pag-access ng Soviet at Chino sa karagatang Pasipiko at upang hindi ito basta-basta makalapit sa mga teritoryo ng Amerika sa rehiyon. Ginagamit din ng Amerika ang geopolitikal na konsepto na ito upang kontrahin ang lumalagong kapangyarihan ng China. Nang dahil sa konseptong ito ay hindi pinanghihinaan ng loob ang China. Bagkos ay mas lalong nangingibabaw ang pagkasabik nila na makontrol ang mga isla na sakop dito. Ito ang isa sa mga rason kung bakit paulit-ulit na ginugulo ng China ang Pilipinas. Pinipilit ng China na angkinin ang mga isla sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea, na para sa Beijing ay bahagi ito ng kanilang teritoryo dahil pasok umano ito sa kanilang mapa na 9-dash line. Paakyat sa Luzon ay pinipilit naman ang China na kontrolin na ang buong Taiwan. Sa paniniwalang ang Taiwan at China ay iisa lamang na bansa na nagkahiwalay lang dahil lamang sa mga hindi pagkakaunawaan ng mga pinuno ng China noon. Sa hilagang silangan naman ng Taiwan ay matatagpuan ang mga isla na sakop ng Japan, kung saan ay hindi rin ito nakaligtas sa pagkagahaman ng China, na ninanais din itong angkinin at kontrolin ang mga nakahilerang isla. Sa Pilipinas ay pinipilit ng China na agawin ang mga isla na pagmamayari nito sa Spratlys, pati na ang Reed Bank na tinatayang mayroong bilyong-bilyong mga langis at natural gas deposits na trilyon-trilyon ang halaga. Paulit-ulit ding nagkakainitan ang mga puwersa ng China at Pilipinas sa katubigan sa paligid ng Scarborough Shoal, na isa din sa mga isla na tinatangka ng kontrolin ng China ngayon. Ang Scarborough Shoal ang pinupunteriya ngayon ng Beijing upang i-pressure ang Maynila. Sa Taiwan ay hindi lamang ang katubigan ang nais ng China dito, kundi pati na ang buong estado nito, na para sa Beijing ay mas mapapadali ang pagkontrol sa First Island Chain kapag hawak na nito ang Taiwan. Dalawang teritoryo naman ang pinipilit na makuha ng China mula sa Japan. Ito ay ang Senkaku Island at Miyako Strait na siyang mainit sa mata ng China ngayon dahil sa potensyal nitong maging gateway ng kanilang puwersa palabas at papasok sa karagatang Pasipiko. Ngunit ang ambisyon ng China na makontrol ang mga isla na sakop ng First Island Chain ay tila mas lalong bumabagal kaysa sa inaasahan dahil ang mga bansa na nagmamayari sa mga isla ay mas lalong nagiging palaban. Ang Pilipinas, Japan, Taiwan sa tulong ng Amerika ay nagsagawa ng mga hakbang na hindi nagustuhan ng China. Ang tatlong bansa ay nagkasundo na palakasin ang mga hukbo at hangganan nito na siyang magpapahina sa puwersa ng China. Habang binubuo ng US ang kanilang mga military bases ngayon sa Pilipinas, ang Armed Forces of the Philippines naman ay abala sa paglalagay ng mga makabagong arma sa pandigma sa mga lugar na kayang i-counter ang mga pag-atake ng China. Abala din ang Taiwan ngayon sa pagpapakalat ng kanilang mga armas sa pandigma sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa bilang paghahanda sa posibleng nalalapit na pagsalakay ng China. Maliban sa Amerika na nagbibigay ng suporta sa Taiwan, ang Japan ay naghayag na rin ng pagbibigay ng suporta nito sa Taiwan upang paghandaan ng China. Nag-anunsyo ang Japan na magpapadala ito ng mga armas sa Taiwan bilang dagdag sa depensa at opensa nito laban sa China. Isang hakbang ng Japan na hindi nagustuhan at ikinagalit ng China. Bilang paghahanda sa posibleng pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Taiwan at China, ang Pilipinas kasama ang mga kaalyadong bansang Amerika at Japan ay unti-unti nang tinutupad ang layunin nito noon na harangin ang mga plano ng Chinese Navy na gawing gateway ang Basi Channel sa Pasipiko kapag magkaroon ng sagupaan laban sa Taiwan.
Ang pagkontrol at pagpapalakas ng Pilipinas at Amerika sa mga isla malapit sa Bashi Channel ay tila isa ng bangungot ng China ngayon na para sa China ang pagkontrol sana sa makitid na daanang ito sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas ay napakahalaga para sa pagpapakita ng kanilang kapangyarihan at pagsalakay sa Taiwan. Nagagawin din sana itong balakid ng Beijing laban sa mga kaalyado ng Taiwan na mangingialam kapag sasakupin na nito ang Taiwan. Ngunit tila ang planong ito ng China ay nabigo dahil inunahan na sila ng Amerika at Pilipinas. Ang US ay nagpuposisyon na ng mga anti-ship missiles at mga tropa sa hilaga ng Pilipinas bilang paghahanda sa China kapag sasakupin na nito ang Taiwan. Ang pagtutulungan ng Taiwan at Pilipinas sa daluyan ng tubig na ito ay nagpapahiwatig na handang harapin ng dalawang maliit na bansang ito ang hamon sa mga pag-aangkin ng soberanya ng Beijing na posible magdudulot din ng pang-ekonomiya o diplomatikong paghihiganti ng China. Ang kabiguan ng China sa Bashi Channel ay nasundan pa ito ng Japan matapos nitong pigilan ng China na ma-access ang Miyako Strait, isa ding daan ng tubig na malapit lamang sa isla na inaangkin ng China na Senkaku Islands na sakop ng Japan. Tulad ng Bashi Channel, ang Miyako Strait ay nagdudulot ng isang madiskarteng panganib sa China na sinasamantala ngayon ng US at Japan at ng kanilang mga kaalyado upang pigilan ang pagpapalawak ng hukbong dagat ng China sa Karagatang Pasipiko sa panahon ng isang salungatan. Katulad sa Bashi Channel, ang US ay nagpuposisyon na rin ng mga anti-ship missiles at ng military assets sa paligid ng mga isla ng Miyako Strait upang itarget ang mga warships ng China kapag sinasalakay na nito ang Taiwan. Matatandaang ang Miyako Strait ang ginagamit ng China sa pagsasagawa ng kanilang mga military drills bilang paghahanda ng kanilang mga puwersa. Ngunit ang Japan ay hindi pabor dito, kaya minsan ay ginugulo ng Japan ang pagsasagawa ng military drills ng China sa pamamagitan ng pagpapakalat ng kanilang mga fighter jets at pagdideploy ng mga destroyers para mamonitor ang mga puwersa ng China. Isang napakadelikado at mapanuksong hakbang ng Japan laban sa China na kanilang pinanindigan dahil sa kanila umano ang mga teritoryo na pinasok ng China. Ang kahalagahan ng Bashi Channel at Miyako Strait sa China ay kasinhalaga din ng isa pang ninanais na makontrol nito at ito ay ang Taiwan Strait. Ang daan ng tubig sa pagitan lang ng China at Taiwan. Isa itong estratehikong daan ng tubig na pinakaabalang shipping lane sa mundo dahil humigit kumulang 2.45 trilyong halaga na pandaigdigang kalakalang pandagat ang idinadaan dito kabilang ang malaking halaga ng langis, natural na gas at hilaw na materyales para sa China at ibang bansang Asyano at mga gawang China na produkto naman papunta sa kanluran at Europa. Kaya ganun ito kahalaga sa China. Ngunit ang pagnanais na makontrol ito ay hindi ganun kadali dahil ngayon pa lang ay puspusan na ang pagpapalakas ng Taiwan upang kontrahin ang ambisyon ng China. Magkikitang labas-pasok din ang puwersa ng Amerika sa lugar na ito upang bantayan ang mga ikinikilos ng China at upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ngayon ang Japan, Taiwan, Pilipinas na dati lang minamaliit ang China ay tila nagiging bangungot na ng kanilang bansa dahil hindi nila inaasahan na lalaban ang mga ito. Kaya ngayon hanggang sa mga susunod pa ng mga taon, ayon sa pananaw ng ilang eksperto, ay inaasahang patuloy na mamamayagpag ang tatlong bansang ito sa Asya na siyang unting magpapabagsak sa ambisyon ng China na makontrol ang mga estratehikong lugar palabas at papasok sa Pacific region. Pero ang tanong amigo ay kakayanin ba talaga ng tatlong bansang ito ang China kahit nasa panig nila ang Amerika? Well, comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaksyon patungkol dito. Well, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon amigo, ay huwag mo namang kalimutang i-like ang video na ito at i-click mo na rin ang subscribe at bell button. Maraming salamat amigo!